Hi Gemini! Welcome po sa ating channel. Ito ay inyong magtatabay tayo reading for Gemini. Second half of the month of January 16 to 31, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayon January 16 to 31, 2025. Para po ito sa inyong second half of the month of January 16 to 31, 2025, Gemini. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Okay. Spirits Guide, mga ganap po ngayon January 16 to 31, 2025 para po kay Gemini. I need 3 cards po. Gemini. Okay. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini ngayong January 16 to 31, 2025. I need 2 cards po. Okay, Gemini. Ngayon January 16 to 31, 2025. May bisita. May bisita, pwedeng tinawagan ka nito, pwedeng nag-message to sa'yo, na nagbigay siya ng news or information. Na bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaksyon. Okay? Tapos, may isang lalaki na maaring na nagbigay ito ng happiness sa'yo or inspirasyon or nagbigay ng sakit ng ulo. Pero most likely ito ay isang inspiration Inspiration, nagbigay ng motivation sa iyo, pwedeng nagbigay ng happiness sa iyo. May dumating na opportunity po, mga opportunity na bibigyan mo siya ng desisyon at pipili ka at bibigyan mo siya ng desisyon. Okay, so claim nyo itong news or information na ito and itong opportunities, okay? Ang mensahe po, be bold and confident. Be confident. Use all of your resources to create your dream. So, this is an action. Maging confident kayo sa pipiliin yung opportunities sa bagong yugto or new beginning sa inyong buhay na tatahakin nyo sa So, yun. Ano to movement at pagpaplano. So, sa pagpili, 'di ba? Pipili kayo ng opportunities, gagawa kayo ng konkretong plano 'yan para makakagawa kayo ng best decision, best choices. Let go of convention and follow your own unique path. Path pa rin to 3 cards na nagsabi dito, path. So, kung gusto nyong masigurado na nasa right path kayo, tanungin niyo po yung inyong intuition. Tanungin niyo po yung intuition nyo, na kung saang right path. Kasi siya yung magsasabi kung ano yung next action, siya yung magtuturo sa right path patungo sa success. Kung hindi niyo pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, i-search niyo po sa Google on how to connect to your intuition. Kasi maraming paraan po iyan, Gemini, okay? So, puro pagpaplano, puro
pagpaplano na may action ngayon. Spirits guide, energy po ni Gemini ngayon January 16 to 31, 2025. January 16 to 31, 2025. And the clarification of this card po. Okay. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards nyo yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Gemini, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Gemini? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng releasing. Kung dati you are feeling trapped, kung dati nagkaroon ng restriction, kung feeling mo stuck ka dati, now nakawala ka na. Nagkaroon ng freedom. Maaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagpalaya sa iyong sarili mula sa paghigpit, kaya magpatuloy po. Okay, this is freedom ha. You're fighting for what is right. Pinaglaban mo ang tama para magkaroon ng freedom. Okay? So, ang advice ng card niyo po dito, huwag niyo daw ipagpaliban ang dumating na opportunity, which is lumabas din dito sa oracle cards niyo, lumabas dito sa tarot cards niyo, ng advice ng cards niyo, na huwag niyo ipagpaliban yung opportunity, huwag niyo ipagpaliban or mag-hesitate, na sumabak sa aksyon. Kasi itong opportunity na ito, magbibigay siya ng kaunlaran. So, huwag kayong huminto, kundi mag-move forward, give an action, huwag niyong ipagpaliban. Okay? Kasi magbibigay siya sa iyo ng kaunlaran. Kung bibigyan mo ito ng focus, okay? Kung bibigyan mo ito ng time and focus, yung sipag, tiyaga, ipagpatuloy mo, ganun. So, gawa kayo ng konkretong plano para makapili kayo ha. Kasi gagawa kayo ng action din dito. So, yun. Huwag nyo daw ipagpaliban. Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon po ng okay. You're slowing down. Hindi ka nagmamadali. Kalma ka lang. Hindi ka nagra-rush. You're exercising your patience. May nakita kong delay dito. Pwedeng delay sa travel, delay sa hinihintay. Yun nga yung sabi ng card niyo po, na hindi mag-hesitate. Kasi kung mag-hesitate kayo, magkakaroon siya ng delay. Like for example, magpipili kayo, nag-aalangan kayo, nag-hesitate kayo. So magkakaroon siya ng delay. So ang sabi ng card niyo dito, nahabaan yung pasensya niyo. Pwede may delay na sa travel or delay sa hinihintay nyo or delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Pwede din delay sa paggawa ng aksyon kasi nag-hesitate pa kayo. Kung delay ito sa inyong hinihintay, sabi po ng card, na this is divinely timed. Na hinighlight sa inyo na kailangan yung hinighlight talaga yung delay kasi kailangan yung may ma-realize habang hinihintay ito. Like for example, na nagkaroon ng delay kasi gusto ng universe na ma-realize mo muna para magamit mo sa tama yun, yung delay na iyon. Okay? Sana nakuha mo yung punto ko. So, something you need to recognize bago ka magpatuloy sa inyong gawain. Something you need to realize para magamit mo yun sa tama, yung delay na iyon. Okay? Huwag po daw kayo mag-focus sa outcome, kundi make yourself busy also kung naiinip kayo. Habaan ng pasensya. Tama yung gagawin mo dito, slowing down at habaan ng pasensya. Do not rush things, okay? Spirits guide. Ganap po sa career and money ni Gemini ngayong January 16 to 31, 2025.
And the clarification of this card po. Kaya pala ang sabi ng mensahe dito, na galingan mo, gamitin mo yung talino mo, yung experience mo sa paggawa ng desisyon, sa pagpili din, na maging confident. Kasi, be bold and confident. Kasi 'di ba, nasabi ng dalawang card dito, nag-hesitate kayo. Nagsabi ng card na, huwag kayo mag-hesitate kasi magkakause yan ng delay. Yung sabi ng card nyo na, one at a time, wag mag-rush, ganun. Okay. Sa career and money nyo po, nagkaroon po ng disharmony, hindi nagkasundo, or parang tumiwalag ka dito sa isang grupo, sa isang tao, basta may separation ako nakikita dito. Pero then separation ito na separation of responsibilities, pwedeng ganun. Basta may ganap na separation, may frustration ako nakikita dito, or may nag-promise sa inyo na hindi niya nabigay, or kayo po nag-promise pero hindi mo nabigay. Pwedeng ganun. Okay, nalilito ka sa paggawa ng desisyon dito eh. It might be maganda yung lahat yung opportunities na binigay sa inyo, na nahirapan ka sa pagpili ng iyong desisyon. It might be pwede din na nahirapan ka sa paggawa ng desisyon kasi may disconnection sa isang tao. Na hindi nagkaroon ng balanse. Na may nakita nga ako dito na naging dependent na yung tao sa iyo, Gemini. Like for example, po ito, Gemini, na yung trabaho niya, instead siya yung gagawa, ikaw na ang gagawa. Oo. Na spoiled kumbaga, or naging dependent na siya sa iyo. Like for example na bigay ka ng bigay, 'di ba? Oo. Naging dependent na yung tao sa iyo. Hindi na siya kikilos kasi ikaw yung kumikilos eh. Na instead siya, responsibilidad niya yun, ikaw na lang ang kikilos, 'di ba? So naging dependent 'yon. Sana nakuha niyo po. So to fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of this harmony. Hindi nagkasundo dito eh. Pagbalanse po, look inward to see where you can find the source of this harmony. Alamin mo kung bakit kayo na hindi nagkasundo. And may nag-promise talaga dito. Pwedeng kayo ito nag-promise, pwedeng yung isang tao nag-promise na hindi niya nabigay. Pwede din malaki ang expectation mo sa kanya na hindi niya natupad. Ganon. Like for example, binigyan mo siya ng allowance tapos hindi niya, naggasta niya yung allowance is for 1 week pero naggasta niya for isang araw. Kasi naging dependent siya sa iyo. Bibigyan ako nito ni Gemini. Pwedeng ganun ha. Example po iyan. Basta may naging dependent po sa inyo. Okay? So, yun. Pwede na nag-promise ka sa isang tao na hindi mo nabigay kasi nga hindi kaya sa inyong schedule. Pwedeng ganun. Okay? At least alam niyo kung ano dapat gawin. Yung pagbalanse, alamin niyo kung bakit hindi nagkaroon ng pagkakasundo. Ano ba yung dapat gawin mo kung bakit naging dependent yung tao? Example ha, isipin nyo yan. Kung nagkaroon ng problema, okay? Kung katulad ng delay, may paparealize si God sa akin ito. So, ano yung dapat gawin? Time for reflection. Kasama na yung mindfulness skills. Okay? So, dalawang card na nagsabi dito na may hindi nagkasundo. Pwedeng kayo na fail ka sa pag-meet sa kanyang expectation kasi nga may dahilan ka. Oo, may mga ganyan eh. Pwede din may nag-promise sa inyo na hindi na nabigay. Kasi basta may nakita ko ditong unfairness treatment, yung dependent at nagkaroon ng disbalance sa sitwasyon mo ngayon, pwedeng sa career, sa trabaho mo, pwedeng sa connection sa isang tao, pwedeng sa kaperahan. Okay? Na nagkaroon ng disbalance. So, pwede din na nag-struggle ka sa changes kasi nag-look back ka pa sa nakaraan.
Sa mga nangyari na, nag-look back ka, kapit na kapit ka doon. So you have to let go. Focus kayo sa present po, Gemini. Oo, focus na kayo sa present kasi maraming opportunities na dumating na kailangan yung bigyan ng desisyon. Kailangan din ng action. Kasi sabi kasi dito, action eh. Huwag kayong huminto. Make change. And don't worry, Gemini. Kasi ang kasabi ng card dito, you are divinely guided. Okay? Maaaring magbigay ito ng sign sa pamagitan ng isang tao or kaibigan na maaaring makatulong sa struggle mo ngayon. So, yun. Kaya habaan ng pasensya. The word for today is habaan ng pasensya. Patience. As the universe goes to work to bring your desires into reality. Like for example, may masungit kang kasamahan dyan, customer, kliyente. Bigyan nyo po ng mga mahabang pasensya. Intindihin nyo, baka may problema lang sila sa bahay, ganun. So, pay attention ha, sa kaperahan nyo, pay attention kayo sa pasok at sa labas. Pagpasok ng pera at sa paglabas, pay attention, meaning to say, pagbalanse. Okay? Yun. Spirits guide. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Gemini ngayong January 16 to 31, 2025. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gemini, nahirapan talaga kayo sa opportunities na binigay sa inyo. Oo. It might be na confused kasi kayo nag-confuse, hesitation, nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon. Pero Gemini, please know na magaling kayong maggawa ng desisyon. Kaya nga 'di ba sabi sa iyo kung araw-araw kayong nanood dito, 'di ba si Gemini is perfectionist. And for me, hindi 'yan negativity. Sa ibang tao, negativity yan pero for me hindi yan negativity kasi hindi ko naman kayo masisisi na maging perfectionist kasi matalino kayo. Very observer kayo. Okay? Kailangan lang ng pagbalanse. Confused ka dito actually, Gemini, kahit i-research nyo pa yan, si Gemini ay magaling sa paggawa ng desisyon. Okay? Kaya balansehan lang talaga. It might be talaga yung opportunity is maganda lahat. Nahirapan ka sa pagpili kung yung pinaka the best. Oo. Pwede din nahirapan ka sa paggawa ng desisyon kasi may disconnection. Pwedeng tuto sa desisyon. Yan yung magkakos ng delay Pero kung delay ito sa hinihintay mo, kailangan mo talagang magbigay ng pasensya, mahabang pasensya. Kasi may dahilan, di ba? Sabi ng card nyo dito, may dahilan kung bakit nagkaroon ng delay. Para may realization. Yung sabi ko sa inyo kanina, time for reflection. Kung hindi nyo alam kung paano ang process nyo, i-search nyo sa Google. Time for reflection, mindfulness skills. Yan, makakatulong yan sa iyo. Okay? Confused ka dito hindi ka makagawa ng desisyon, parang napahinaan ka ng loob, okay, wag mo tayo maniwala agad sa chismis. Alamin nyo muna kung totoo ba yan or hindi. Kahit chismis, kahit news or information, alamin nyo muna kung totoo ba yan or hindi, ha? Tapos may nakita ko ditong concern sa isang tao na mahirap kausap. Yung ayaw makinig sa payo. Mahirap kausap. Pwede din may nakita kasi akong pride dito Pwedeng kayo ito or pwedeng yung isang tao. And so this person na mahirap kausap, mag-uusap kayo nito. Oo. To clear up any hurt feelings. Mag-uusap kayo nito. At the end of the day, mag-uusap kayo nito. And nakita ko dito na nagkaroon po ng you're finding a solution. Wow. You're finding a solution na kasi sobra na. Sobra na to. Hindi na nakikinig ng payo or sobrang mataas ang ego niya or pride niya. So, kausapin ko na to. Bibigyan ko na ito ng solusyon. Pero solusyon in a right way para hindi kayo mapahamak.
Okay? So, yun. So, let go of convention and follow your own unique path. Kung ibig sabihin niya na sa huli, kayo naman po yung magdesisyon, di ba? O baka na-distract kayo kasi may nagmanipula sa inyong desisyon, sa inyong ideas, sa inyong plano. Yan, madidistract kayo niyan eh. So, yun. Be bold and confident. Ang laking, blessing ito, itong opportunities na darating sa inyo. Bibigyan nyo kasi ng desisyon eh. Bibigyan nyo din ng action. Okay? Pagyamanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.